Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa na Hesukristo. Kaisa ang buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay na sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan, sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na siyang pinaghaharian mo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem pagdating sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, sabihin ninyo sa lungsod ng Siyon, masdan mo, dumarating ang iyong hari, siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol na mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan.
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maikling pagninilay po tungkol sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem. Hindi na po natin, matagal-tagal na po, na ginagawa natin itong linggo ng palaspas. Subalit, ilang taon na po nakalilipas, may isa pong network na in-interview po yung mga tao sa simbahan na bumibili ng palaspas, nagtitinda ng palaspas, at gustong alamin ito kung naintindihan ba nila yung kanilang ginagawa, yung malalim na kahulugan nito. Wala po ni isa sa kanila ang nakasagot ng maayos. Ganito po ang mga sagot. Ito na po ang nakagis na namin. Maliliit po kami ito nang nakita namin na bumibili ng palaspas at pinabibindisyonan. Meron naman pong, may mga nagtitinda kasi at may mga bumibili. Kaya bumili rin kami. Mayroon din pong sumagot na, linggo ng palaspas kasi ngayon kaya dapat may palaspas. Wala pong nakasagot kahit isa ng aming ginugunita ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem, na kung saan natuwa ang mga tao, nagpuri, nagbunyi, at yun ay aming sinasariwa. Yun ang aming ginugunita, inuulit namin sa linggong ito. Wala pong nakasagot ng ganon. Sana po wag nang maulit yung ganong pangyayari. O kaya naman, matutunan natin ang malalim na kahulugan, maintindihan natin malalim na kahulugan ng ating mga ginagawa. Totoo naman po yun, nagiging pagkakataon ito para maging kabuhayan ng iba. Di po ba? Kasi, hindi ka, ang totoo, kung susundan talaga natin yung nangyari noon, pwedeng kumuha ka dyan ng sanga kung meron dyan sa paligid mo. Pwede yun. Kasi, yung mga ginamit talaga nila noon, madalian, hindi po yung pinaikot-ikot na mukha ng lalagyan ng ibos, di po ba? Hindi ganyan. Pero nandun na po tayo, nag-iiba ang takbo ng panahon, pero hindi po natin dapat makalimutan ang malalim na kahulugan ng ginagawa natin ngayong Linggo ng Palaspas, ang simula ng Semana Santa. Sana sa anak ni David, Hari ng Israel, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di na iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagandapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ng aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin.
Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Masunurin, Cristo Jesus, naghain ng buhay sa krus. Kaya't dinakila ng Diyos
Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato at sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinaparatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian ng gobernador ang magpalaya ng isang binanggo. Sino mang mahihiling ng taong bayan. Noon ay may isang kinanang binanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi namang iyan samantalang siya'y nakaduglok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao naman ay sinusulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang panayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. sagot nila at sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? at sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato sa kanila, ngunit lalo pa nilang isinisigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malaman pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Ang sabi ni Pilato at sumagot ang mga tao. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinig at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at padibak siyang niduhod-duhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya ay pinagdudurhan, kinuha nila ang tambo at siya ay pinaghahampas sa udo. At matapos kutyain, kanilang inalisyon siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya ay bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito ay si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Didibak si Jesus ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus. Kinutuya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Ang sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas?
Di ba siya ang hari ng Israel? Bumabalang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdidim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na adak, idinagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintayin muna natin. Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nanagutan ng hininga. Magsipluhod po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga dibingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng dibingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila ay pumasok sa banal na lunsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Ang sabi nila, Ang mabuting balita ng ating Panginoon. pinuburi ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po, mga kapanalig. Mahaba-haba po ang ating liturhiya kasi may dalawa po itong bahagi. Ang una po ay ang pagbibindisyon ng mga palaspas na may sarili din po siyang ebanghelyo at mayroon din pong maikling pagninilay kanina. Kaya iniisip ko po, paano ang pagninilay na ating gagawin dito sa mahabang ebanghelyo na hindi tayo mag-overtime. Ganito po yun, mga kapatid. Makinig pong mabuti. Napakahalaga po kasi sa buhay na ito, lagi ko pong sinasabi, sa ating mga Kristiyano, ang sinusundan po natin si Jesus. Wala nang iba, si Jesus. Kung sinusundan po natin ang mga katangian at ang buhay na mahal na ina at ni San Jose, yun din po ay pagsunod kay Jesus. Kasi yun din po ang pinagmumulan ng kanilang pagiging uliran, ng kanilang katapatan at ng kanilang kabanalan. Kung sinusundan po natin ang iba pang mga banal, katulad ni Saint Charbel, na may relic po dito, si Jesus pa rin po ang ating sinusundan. Kaya po yung pagtitiis, kababaang loob, pagsuko sa kalooban ng Ama na siyang may akda ng sinapit na hirap at pagpapakasakit ni Jesus, ay dapat matutunan din po nating lahat. Sa gitna na matinding paghihirap ni Jesus, nanatili po siyang gising at mulat. Importante po yung dalawang yun. Kasi may mga tao pong mulat na mulat, pero po tulog. Hindi po alam ang nangyayari sa paligid. Hindi po naintindihan. May mga tao din naman pong akala natin ay gising, gumagalaw, kumikilos, nangangarap, pero tulog. Sa gitna ng paghihirap na Jesus, mga kapanalig, hindi niya po limot ang kanyang misyon. Na narito po siya sa daigdig upang maglingkod, upang sundin ang kalooban ng Ama, upang batahin ang hirap. Nakaranas po siya ng takot, di nga po ba sa halamanan ng Getsemane, pero sa bandang huli, ang nangibabaw pa rin po ay ang kalooban ng Ama. Kasi hindi niya po yung limot,
hindi niya po yung isinantabi, hindi niya po iginiit ang kanyang sarili. Kaya nga po, matipid po, napansin niyo po sa Ebanghelyo, iilan lang po ang mga katagang binitawan ni Jesus. 2 lang po. Kayo na ang nagsabi, o kaya, Panginoon, o Ama, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lema sabachthani. Iyon ay sa original na wikang Aramaic. Ang mas marami pong sinabi ang mga taong bayan, ang mga kababayan niyang Hudyo, na ayaw siyang tanggapin bilang Mesiyas, na mas pinili pa nilang isang kriminal, ang isang naghasik ng gulo, ang isang nakapatay. Di po ba? May mga pagkakataon dito po mismo sa ating bansa, mas kinikilingan, kinakatigan po natin ang mga magnanakaw, ang mga baluktot ang kanilang karakter, ang mga hindi naman talaga tunay na naglilingkod kundi nagpapahirap sa mga tao. Dapat pong magising at mamulat na po ang ating mga mata na hindi na po maulit o patuloy na mangyari ang ganyang kaganapan dahil nangyari na po mismo ito kay Jesus mahigit 2,000 taon na nakalilipas. Pero ibang usapan po yung kasi hinayaan po ito ng Ama, bahagi po ito ng plano. Pero yung nangyayari po sa paligid natin, marami po diyang kagagawa ng tao, lalo na po yung mga may pera at may kapangyarihan. Pero sa bandang huli, ang plano ng Diyos po ang magtatagumpay. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, gagawin po natin ang tama, gagawin natin ang dapat. Si Jesus po hindi nagreklamo. Hindi po siya nagreklamo. Kung nagsabi man po siyang, Ama, Ama, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ito po iyong pag-identify ni Jesus ng kanyang sarili sa mga napakaraming nahihirapan, ang mga nagugutom, ang mga biktima ng karahasan, ang biktima ng opresyon at ng hindi makatarungang pagtrato sa lipunan, ang mga walang oportunidad, ang mga pinahihirapan ng mga maling desisyon ng mga tao, ng mga pinuno, ang mga may sakit, ang mga nag-aagaw buhay. Kasi yan po ang nararamdaman nila. Asaan ba ang Diyos sa mga panahong ito na may stage 4 cancer ako? Nasaan ba ang Diyos na nakikita ng mga mata ko na nagugutom ang aking mga anak? Nasaan ba ang Diyos na nasa bingit ng pagkasira, pagkabuwag ang aming pamilya? Nasaan ang Diyos na kinakamkam ang aming kaperanggot na lupa nang may mga malalawak na hektaryang lupa? Pakikiisa po iyon ni Jesus na sa lahat ng ito, hindi naman talaga siya pinabayaan ng Ama. At yun din po ang katotohanan. Sa gitna ng pinakamatinding hirap nating nararanasan, naroroon po talaga yung pakiramdam na ang Diyos ay tila baga tulog, na ang Diyos ay tila baga walang pakialam sa atin. Hindi po yun totoo kahit kailan. Sapagkat sobrang lapit po ng bawat isa sa atin sa Diyos. Sobrang lapit po. Hindi nga po ba't ang mga pangalan natin na kasulat sa kanyang palad? Kung malilimutan man ng ina ang kanyang anak, ang Diyos hindi niya malilimot ang sino man sa atin, sapagkat siya tayo ang pinakaiibig ng Diyos. Hindi nga po ba tayo ang dahilan kung bakit pinadala ng Ama si Jesus para magdusa, mamatay sa krus para sa atin at mabuhay na mga guli upang tamasain natin ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Kaya sa gitna po ng iba't ibang pagsubok na kinaharap natin at pwede nating harapin sa buhay na ito, tingnan po natin kung paano binata ni Jesus ang kanyang hirap, ang kanyang misyon, at ang susi ng lahat ng ito ay ang kanyang katapatan sa Ama. Malilimutan po natin ang sarili-sarili nating misyon, ang misyon na gumawa ng mabuti, ang magsabi ng totoo, ang tumulong sa nangangailangan, ang magpakita ng kababaang loob. Nakakatukso po, nakakatukso na ang pakiramdam natin, ako dapat ang mauna, ako dapat ang intindihin, ako dapat
Kahit sa amin. Kahit sa amin. Nakalimutan ko pong ilagay yung aking priest on call kapag Lunes po ang aking coding. Nakalimutan din po ng drive. Pareho po kami nakalimot. Hanggang saan dyan na yung enforcer ang pinapara na kami. Bigla ko pong ginanon. Yung isa, ang sabi, ilalagay niyo po kasi, hindi kung kailan na pinara kayo. Pasensya na po, nakalimutan ko. Naulit po ulit yun. Ulit po yun kasi nagmamadali nga. Eto na po ngayon. At hindi po nakalimutan ko ilagay. Nakalagay po, pero pinara pa rin kami. Eto po ang sabi ng enforcer. Hindi po pwede yan, hindi naman kayo kasali. Kasi hindi naman yan emergency. Pare po kako ako. Magmimisa po ako. Hindi naman pampublikong sasakyan yung dala nyo. Ayoko po makipagtalo. Alam nga namang magdala ako ng jeep, magdala ako ng bus, magdala ako ng... Sabi niya, hindi po pwede yan. Pagbibigyan ko kayo ngayon, pero sa susunod, hindi na pwedeng yan, di ko na kayo palalagpasin. Nagpasalamat na lang po ako kasi pinayagan niya kami. Hindi niya kinuha yung ticket yung lisensya ng aking driver. Pero naroon po nakatukso pong mga tuwiran, igiit ang sarili at sabihin, tagal-tagal ko na itong ginagawa bago pa mag-pandemic, ginagamit ko na yan. Bakit ngayon iba? Ikaw lang ang naiiba sa lahat ng mga enforcer. Meron pa nga po noon natatandaan ko, pinara po kami, hindi po makahihinto kaagad. Alanganin yung lugar, medyo malayo po yung hinintuan, kaya may distansya po. Sabi ko dun sa driver ko, ako nang lalabas, huwag ka na lumabas, ako nang bahala. Mga ilang metro po, nagkataon po noon, naka-Roman collar ako. Paglabas ko po, ang ginawa ko lang po, itinuro ko po yung collar. Amo sabi nung hindi niya na po ako nilapitan. Pinapunta na, nakakatukso na sa lahat ng oras, ang gusto natin magaan, madali, mabilis, tayong nauuna, tayo na excuse, tayo na exempt. Hindi po sa lahat ng oras ay dapat ganon. Matuto po tayo magtiis, maglingkod, at sumunod sa proseso. Sumunod sa proseso, mga kapatid. At yan po ang ginawa ni Jesus sa paggunitan natin ngayon ng kanyang pagpapakasakit. Hindi niya po iginiit ang kanyang pagka-Diyos na narinig po natin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Filipos. Ibinaba niya ng husto ang kanyang sarili, mas masahol pa sa isang alipin. Subalit siya'y Diyos. Kung ginawa ni Jesus yun, sino naman tayo? Para sabihin, ay, excuse ako, hindi ako dyan kasali. Sila lang. May allergy ako, may asthma ako, hindi ako pwedeng PWD ako, senior citizen na ako. Makiisa po tayong tunay, mga kapanalig, sa paghihirap ni Jesus upang tamo natin ang kaluwalhatiang hatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dadang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nadudukdok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala sa mahabaging Panginoon na batid ang ating kahinaan at kahirapan, idulog natin ang ating kahilingan
at sa bawat kahilingan ang sama-sama po nating itutugon, mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Nawa, patuloy na magabayan tayo ng Santo Papa, ng ating mga obispo at ng ating mga pari tungo sa katapatan kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Nawa, ang paghatol ng mga hukom sa ating bayan ay maging makatwarungan, walang kinikilingan at malayo sa anumang katiwalian. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Nawa ang mga biktimang pinagkaitan ng katarungan ay magpatuloy sa paghahanap nito ng may tibay ng loob at makamtan ang nararapat sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Nawa maging bukas lagi ang puso ng lahat ng mananampalataya sa pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Panginoong gabay at ilaw, turuan mo kaming mamuhay sa landas ni Jesus. Sa kanyang pagpapakasakit, makabahagi nawa kami sa kanyang muling pagkabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, magsaya kami magpa kailanman. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ang iyong insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, Sumasambat nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng
naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inuwin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kabarian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Pamagapin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
sala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat ng sa pagkakapanalig. ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan,
upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas, ang relic ni Saint Charbel ay kasalukuyang nasa ating himpilan at magtatagal hanggang March 30. Siya ay kilala bilang Wonder Worker of the East dahil sa maraming himala na ipinamala sa iba't ibang uri ng sakit na napagaling. Amin kayong inaanyayahan na bumisita dito sa Radio Veritas Chapel para po sa inyong mga pamisa at panalangin. Tumawag lamang po kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline 8925-7931, local 129-131 at 137, o mag-text sa mga numerong 0917-631-4589. Hanapin lang si Binibining Rene Jose o si Miss Alin Nahe. Maraming salamat po, mga kapanalig. Sumain niyo ang Panginoon At sumairi. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayo't gawing makahulugan at tunay na mabunga ang ating Semana Santa. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo? Kami makasalanan. Saan kami susunod? Nahas laging napisan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,